Mga babae naman, yan ang mga bidang kanegosyo natin ngayong pandaigdigang araw ng kababaihan. Let's go, ladies! Milyon agad ang kita sa loob lang ng 3 buwan. Sumakses daw ang kanilang business dahil sa girl power. We started from a 30,000 capital and now we are earning 7 digits a month. 99% din po babae yung market namin. May isang negosyante na yumaman dahil sa bula. Ang dating walang-wala sa buhay, ngayon ay kumikita na ng milyon-milyon kada buwan. Nikilatis kung mabuti, kung maganda sa plato eh. So, ibig sabihin na malinis na ho yan. Magkano kita mo dito sa ganito? Last February 2, nag-pick po kami ng 3 million. Ang kita? Sa isang araw. Opo, sale po yun. A month po, nasa 8 digits po. Sales po yun. Abay, milyon pa rin. Mga plantito at plantita, sugod na sa Zambales. Kung saan ang mga itinatanim, hindi lang maganda sa mata, laman tiyan pa ang nagbabalat kayong tanim sa paso. Ice cream pala! Pwede mong tikman to? Titikman ko yung halaman, ma'am. Yung lupa na lang. Oh, yung lupa? Oo. Masarap. Ang galing ng design. Meron pa siyang plant. Talagang dirt pot na dirt pot. Gusto namin yung kakaiba, artistic, Instagrammable. Talaga namang natuwa sila. Mixed emotions, but all positive. Ang nakakatuwa doon is, aside sa mga bata, customers na rin namin, yung mga magulang nila. Lahat na yan sa Pera Paraan! Kung miss nyo na rin ang Korea tulad ko, para-paraan na lang muna. Annyeonghaseyo! Nako, akala nyo ba nasa Korea ako? Hindi. Nandito lang ako sa isang Korean restaurant sa Quezon City. Sarap mo? Ano ba yan? Parang laklak ang ginagawa ko dito. Di ba dapat may demure, ganyan? Yeah. Ganito, oh. Oh. Yan na. Ubus na. Hoy! Hoy, hindi welcome gift ito, ha? Inaalog ko. Actually, pananghalian ko to, di ba? O, teka lang. Rewind muna tayo. Isa lang ito sa mga inihahain nila dito sa cafe. Pero kung bestseller ang usapan, sa mga cake na ito nagsimula ang lahat. So we started from a 30,000 capital and now we are earning 7 digits a month. Ang negosyong ito pinatatakbo ng isang pamilya. Si Mami Delia at ang magkakapatid na Karen, Kian at Colleen. Sumakses daw ang kanilang business dahil sa girl power. In my figures, 99% din po babae yung market namin. Mula Korean meals, snacks, pastries, and drinks, kumpleto rito. Dagdag pa ang ambience ng cafe na talaga namang lakas maka-yepeyuda. Ibig sabihin, maganda. Bakit Korean-inspired ang inyong restaurant? Kasi po, ang pamilya namin, nag-start kami mag-bonding talaga sa mga Korean drama, Korean oppas. Oh, talaga? Ito, pansin ko lang dito, ito kanilang parang skylight, no? Representation or a memento of where we started during the pandemic. Okay. Now, we could be walls apart but always under the same sky. Ambience na kikay, check. Very cutesy at very demure, di ba? Foodams naman, itong inaalog-alog ko, dosirak ang tawag sa Korea. Ibig sabihin, lunchbox. Mayroong iba't ibang gulay na kimchi, lechon pork belly, kanin na hinaluan ng sesame oil, homemade sauces, sunny side up na itlog, at roasted seaweed. Yan. Yan. Ito na ang lunch natin. Ayan. Ako, sarap naman na ito. Sarap. Eh, kailangan i-shake mo siya para magmukha na siyang bibimbap. May gulay siya, may pork, may egg, may rice. Balanced diet ito. Kung ito lunch mo, pwede mo na hanggang dinner to. Kasi laki ng serving niya eh. Ito namang aking inumin, hinaluan ng patatas. Wow! Yung ko lang narinig yun, ha? Potato naging latte? Ano nangyari yun? Alam ko lang mashed potato. Tingnan natin. Ay, ang sarap!
For the win. Di ba yung natural sweetness ba nung potato, tapos nilagyan mo halimbawa ng milk. Ang sarap ng combination. Pwede pala yun. Wala na. Ubus na. At syempre, pwede bang hindi ko tikman ang bestseller nilang cake? Kita niyo na, happy si Bear. Ay, ang sarap. Ano ba yan? Wala na ako sinabi kung di masarap. Sarap nga! Kaya pala naman nakapagpatayo ka ng building na sarap mo. Isa lang ito sa mga inihahain nila dito sa cafe. Pero kung bestseller ang usapan, sa mga cake na ito nagsimula ang lahat. Dahil sa kanilang mga detalyadong cake, dumagsa ang orders. Doon talaga kami kilala kasi yun nga, kailangan pretty. So minsan may mga cake kami na rin silang favorite na vacation, pinipaint namin sa cake. So for us, sa mga pastry, cakes yung meaningful. Dahil hindi pa raw sila eksperto noon sa baking, ang takbuhan nila online tutorial videos lang. Nauna yung opportunity, bago yung skill. Kasi yung skill pwede mong i-develop along the way. Kasi sa dami ng order namin, feeling namin yung experience namin pang 10 years na. Ang 30,000 pesos nilang puhunan, pinambili lang ng isang mixer. Nagsimula kami mag-decorate ng cake sa mga plato pa namin. Ano man ang ginagawa nilang magkakapatid, bigay todo raw talaga. Kapag kapangit yung nagawa naming cake, kahit na gaano kaunti yung tulog namin, hindi lalabas yun ng kitchen kasi yun yung turo ng mama namin. Huwag kang maglalabas ng produktong hindi ka naniniwala, hindi pwedeng okay na. Dahil sa ganitong mindset, mabilis nilang natikman ang matamis na tagumpay. Nung nagsimula kami, natatakot kami. Ate, makakabenta ba kami ng 5 cakes a day? Tapos maraming nag-pre-book. So para kaming maraming angel investors na naniwala lang talaga sa kakayanan namin, sa produkto namin. On our 3rd month, kumita kami ng first million namin. Milyon agad ang kita sa loob lang ng 3 buwan. Pero hindi raw matatawaran ang kanilang mga pagsasakripisyo. Ginapang talaga namin siya. Pagod talaga. Kaming magkakapatid, kasama yung mama namin. Minsan umabot kami ng 4 na araw kaming gising. 5 taon na kaming walang Christmas, wala ng Valentine's, because these moments are meant for them. Mula sa pagbebenta online, naisipan na nilang magtayo ng sariling pwesto. So, nung nag-new normal, hindi na tayo bored, hindi na tayo nasa cellphone, naghahanap na tayo ng real experiences to share with our loved ones. Dahil nga pang malakasan, ang pamilyang ito, malaking pwesto agad ang naisipan nilang itayo. It was a calculated risk because we felt like having a smaller shop won't have the same experience. May mga bagay na ibibigay sa'yo ng Diyos na kailangan mong kagatin, kailangan mong i-seize yung opportunity dahil hindi niya ibibigay yon kung hindi mo kaya. Kahit daw they work as one sa kanilang business, may kanya-kanya pa rin silang specialty. We're all very artsy. The panganay is a literary major. Siya yung admin. Siya yung backbone namin. The second one, siya ang CEO namin. So, she knows numbers. And of course, our mom, ang source ng aming mga talents. Ang negosyong sinimula ng isang pamilya, pamilya na rin ang turing sa kanilang staff. The most thing that affects me or makes me feel empowered is that when our staff, they are our partners, I see that they look up to us like we're super women. Because a lot of them say that we inspire them. I'm so happy that they're happy. They're working with us. And it's something na pinamana sa amin ng mama namin na kailangan, ang sabi niya nun, magiging successful ka lang kung successful yung tao mo. And that's what we wish for people around us. Kalkulado, mabusisi, at ginagawa ang lahat ng buong puso. Kaya hanggang pagnenegosyo, umaabante ang mga babae. Ang pera kapag hindi ginastos ng tama, mabilis mawala parang bula. Pero may isang negosyante na yumaman dahil sa bula. Bentang-benta ang kanyang mga DIY kit ng dishwashing liquid o panghugas ng pinggan. Ang dating walang-wala sa buhay, ngayon ay kumikita na ng milyon-milyon kada buwan.
Halo rito, halo roon. Siguradong napanood mo na ito online. Ang dishwashing liquid na instant. Just add water at meron ka ng litro-litrong panghugas ng plato. Ang may pakulo ng produktong ito, natagpuan namin sa Las Piñas. Si Jem, na president at founder ng sarili niyang kumpanya. Nagsimula lang daw ito bilang experiment noong nawalan siya ng trabaho. Gusto ko lang i-impress yung yung mother-in-law. So, nagtimpla kami ng dishwashing liquid and then, yun, parang doon na siya nag-start. Nakita niya ang potensyal ng kanyang dishwashing liquid. So, hindi lang siya magandang gamitin, pero maganda rin siyang inegosyo. Bote-bote muna yung tinitimpla ko, hindi pa talaga kit. Hindi pa siya DIY kit. Mabote na lang at pinush mo ang negosyong ito, Jem. Nakapagpunda na siya ng sariling paggawaan ng DIY kits ng panlinis na yan. Pero bago niya nakamit ang tagumpay, sukdulan daw ang hirap ng buhay nila noon. Nag-stop ako ng college kasi hindi ko na kayang pagsabayin yung work tsaka yung pag-aaral. So pinili ko na lang talagang i-sacrifice yung pag-aaral kasi kailangan ko kumita ng pera para makasurvive yung family namin. Namasukan siya bilang fast food crew, call center agent, casino dealer at pinasok din ang modeling. Nangungupahan kami, 1 taon kaming walang kuryente habang nag-aaral. Dadating yung point na isang beses ka lang kain sa isang araw. Lahat daw ng pinagdaanan niyang trabaho, nakatulong sa pagtatayo niya ng negosyo. Sa fast food kasi maganda yung sistema nila from kitchen to counter. So nagamit ko siya dito sa warehouse. Sa call center naman kung paano mo susolusyonan yung mga problema nila. Which is sa DIY kasi marami kang marireceive ng mga questions. Tsaka multitasking. Tsaka yung puyat, kasama siya sa negosyo eh. Kumbaga parang na-practice ka na magpuyat talaga. Parang sebong nawala ang kanyang mga problema nang lumago ang kanyang business na sabon. Kung ikukumpara ko sa ngayon, kakain ako kailan ko gusto. Hindi lang kung kailan kailangan. Makakabili ka ng mga bagay na hindi ka tumitingin sa presyo. Makakalis ka anytime, hindi ka gaya before. May mga properties na po kami. Dating walang matitirahan, palipat-lipat. Ngayon po, lagpas na rin sa kamay yung paupahan. Hindi ko siya kayang explain pero sobrang saya ko. Naniniwala ako na Diyos ang nagbigay ng lahat ng to. So, it's more than enough for me. Demakina na ang proseso ng kanilang pagpapak ng raw materials. Hi, Jem! Ay, hello po, Ma'am Susan. Welcome po sa Nako, Waste Cleaner. Daming tao dito, ha? Opo. Bakit DIY? Bakit hindi mo na lang Yung finished tinimpla? product. Oo, finished product. Mas malaki po kasi yung tutubuin ng mga bibili po ng DIY kapag sila po mismo yung magtitimpla. gagawa. Opo. Nag-start po kami sa 500 pesos. Totoo ba yan? 30,000 pesos. Tapos naghanap na po kami ng investor para po matugunan po namin yung demand ng mga customer. Lahat naman tayo naghuhugas ng plato, di ba? So lahat ng products nyo, parang necessity sa bahay. Actually, hindi lang po siya pambahay Marami pong industry na gumagamit talaga ng mga panlinis, resorts, restaurants. Yung ganyang kit, magkano? Ito po yung dishwashing po namin, bestseller po namin, 250 pesos po. Ang magagawa na po ng 15 liters. Saan online ang bentahan niya? Online po, meron din po kaming mga distributors, Luzon, Visayas, Mindanao po. Magkano kita mo dito sa ganito? Last 2-2 po, February 2, nag-pick po kami ng 3 million. Ang kita? Sa isang araw. Opo, sale po yun. Oo nga, sale. A month po, nasa 8. Wow. Kita na yan. 8 digits po. Sales po yun. Abay, million pa rin. Mayroong halos 200 empleyado si Jem at wala raw siyang pinipiling edad. Ito po si Nanay Maria, siya po ay 74 years old. Yung pinakamadaling workload po talaga yung binibigay natin sa mga senior natin. Pagdidikit po ng sticker, pagle-label po ng mga plastic. Umaabot daw ng 4,000 online orders ang nakukuha nila kada araw. Dito naman po, ang mga employees po na nandito ay yung mga working student po natin. And of the po, ang e-commerce orders po natin, dito namin binabox. Halo-halo kayo riyan mga kapuso. Maghalo tayo ng dishwashing liquid. Sige, lagay yung surfactant. Ayan. Bubuhos natin yan. Opo. Kailangan po masimot natin yung mga raw materials kasi po sukat siya. Sayang din po kapag hindi natin nagamit lahat. Ilagay ang pampabula at isunod ang pampakulay o scent o pampabango nito. Kapag nahalo na ng mabuti, pwede na isunod ng thickener. So, medyo mangangawit na po kayo dito sa part na to kasi mabigat na po siya, lalapot na po siya. Oo nga, lumalapot na nga. Ayan na. Ang bilis lumapot. Para siyang magic. Mabigat din, no? Para pang exercise to, ha? Ano na? Makunat. Parang naghahalo ng halaya. Halo-halat, medyo makunat na.
Okay na to? So, ito na yung ating finished product, Jem. Ayan na. Okay na to, okay na. Para masubukan ang produkto ni Jem, abay, maghanap tayo ng hugasin. Ano ba kayo hugasin? Marami. Hugasan natin yan. So ay, calamansi flavor, di ba? Calamansi flavor. Pwedeng inumin. Ano ba yung inumin ko ba to? Calamansi scent po. Yan. So, ito na ho. Oh. Ay, maganda nga. Teka lang ha. Kinikilatis kong mabuti kung maganda sa plato eh. Tanggal yung ano ha. Para malaman yung malinis na yung inyong inugasang plato. May tunog yan na na-create. Gaya nito. So, ibig sabihin na malinis na ho yan. Mayaman tayo sa dishwashing, kaya mamimigay tayo dito sa barangay. Aya, puno na. Talaga, ito lalagyan mo? Ang liit naman. Gusto mo, dali mo na lang itong balde. Ano ba, maliligo ka ba? Gusto mo pa, no? Sinisilip mo pa. Sige na nga, o, yun na nga. May mga mantyang sumusubok sa ating tapang, pero walang dumi ang hindi kayang linisin. Kapag pinagsama ang sipag at determinasyon, ang tagumpay ay kusang kumikinang. Ang pagnenegosyo, masasabi kong walang kasing hirap. Lalo na yung umpisa. Pero along the way naman, matututunan mo siya and ibibigay sa'yo ng Diyos sino yung mga taong makakatulong sa'yo. Hindi sa farm o garden, kundi sa isang cafe. Nagulat talaga ako sa design. Masarap. Ang galing ng design, ang ganda ng creativity. Meron pa siyang plant, talagang dirt pot na dirt pot. Ayun naman pala ang nagbabalat kayong tanim sa paso. Ice cream pala! Ang cool na nakaisip ng kakaibang produkto. Ang corporate girl, third entrepreneur na si Angel. Gusto namin yung kakaiba, artistic, Instagrammable. Talaga namang natuwa sila, nagulat, mixed emotions, but all positive, I could say. Ang nakakatuwa doon is, aside sa yung mga bata, customers na rin namin, yung mga magulang nila. Benta sa mga bata ang kanilang unicorn pot. Isang ice cream in a pot, twisted mallows ang ginawang horn o sungay nito, at chocolate ganache naman para sa mata ng unicorn. Ang galing creative lang nung design. For someone po na hindi masyadong mahilig sa matamis, tama lang yung lasa niya. Inaman this summer ang kanilang beach pot, nilalagyan ng gummy belt na mukhang beach towel at white chocolate surfboard. That's really yummy. It is taste of summer already. Pero ang talagang nakakaintriga sa lahat, ang dirt pot o ice cream sa paso. So, sa dirt pot, first, nilalagyan namin siya ng ice cream of your chosen flavor. And then, meron siyang crushed Oreos as the toppings, or let's say siya yung pinaka magiging soil, and we will put a gummy worm, tapos meron kaming plant na nilalagay. Bukod sa ice cream pots, binabalik-balikan din ang isa pang produkto nilang smoothie bowls, panalo ngayong tag-init. Ang paghahalaman at pagkain ng dessert like ice cream ay therapeutic daw para sa mga tita na gaya ko. Kaya naman, gagayahin natin si Angel at gagawa tayo ng DIY dirt pot. Ayan. Lagyan na natin ng lupa. Ayan. Tapos lagyan na natin to. Ang tanong, mapapaniwala ko kaya sila dito o matatakam sila dahil sa itsura nito? Medyo tricky question. Tingnan natin. Let's see. Ma, pwede mo try ito? No. Bakit, ma'am? Mukha siyang soil and plant. Baka nakakain soil? Pag may nauna po sa akin kumuha sa harap ko, subukan ko after. Pwede mong tikman to? Titikman ko yung halaman, ma'am. Yung halaman mismo? Yeah, pwede ba? Hindi, ito yung lupa na lang. Oh, yung lupa? Oo. Hindi ba sasakit yung tiyan? Pero umano ka, scoop ka ng ilalim. Malalim, may scoop. Nagkalokohan na po, mga kaibigan. Magandang hapon sa inyo lahat. Sa ilalim, kasi sa ilalim, dyan yung talaga purong lupa. Purong lupa? Oo.
May ugat. Yan, lupa. Kainin mo lupa. Sandali yung lupa, may ube. Sandali, paborito ko pa noon yung ube. Ano? Ay, wait lang Magkano isang balding ganito? Joke lang. Uy, masarap! Ano masasabi mo sa ganyan presentation? Akala ko naging plantito na ako Kakaiba, masarap. Kakaiba. Interesting presentation. Yes, unique. But it's very unique, but you know, it catches your attention. Maganda yung texture, consistent. Kakain ako ng lupa. At least masasabi kong nakakain na ako ng lupa. Kakainin niyo to? Hindi po, ma'am. Bakit? Yung lupa, ma'am. Tikman natin, ma'am. Wow! Tikman natin lupa. Ayan! Ano? Parang siya na yung sa cake. Sa cake? Icing. Icing. Saka may ice cream. Ito lang naman ang taong halaman pero hindi naman yung nakakalason. Sarap, ma'am. Kala ko lupa Hulog daw ng langit kay Angel ang pagkakaroon ng sariling negosyo. It started as a dream. As a person na galing sa corporate world, nangarap lang kami na magkaroon ng sariling cafe na malapit sa dagat. We fell in love with the place. 2018, we moved here kahit wala kaming kilala. Nagtayo ng cafe si Angel noong 2019. Dahil naabutan ng lockdown, ang cafe na inaasahang papatok nilangaw. Kaya nag-isip siya ng paraan kung paano mas lalapit sa customers. Ang sagot, isang food truck. We can go to different places, sell our products. Nakakapasyal pa kami, enjoying the view while traveling. And also, nakatulong siya na talagang mapababa yung overhead expenses namin. Pero ang dream business ni Angel, may kakambal ding pagsubok. Isa sa biggest challenge namin nung nag-transition kami sa food truck is yung rainy season talaga. Mahirap talagang mag-operate. Pero syempre, as an entrepreneur, as a business owner, kailangan mong mag-isip ng paraan on how to solve that. Kaya ang ginawa namin is pumasok kami sa bazaars, sa mga malls para tuloy-tuloy pa rin yung business. Ang pagiging madiskarte negosyante ni Angel, kumikita ng hanggang 6 digits kada buwan. Nagbunga rin ito ng mas marami pang business opportunity para sa kanya. God is so faithful. He gave us enough resources and budget to put up another mini food truck, which is Kape Dagat Ikaw. So yes, dalawa na yung food trucks namin ngayon. And nakapag-upgrade na rin kami ng mga gamit from espresso machine, blenders, and yung ibang mga gamit ng food truck. Ngayon, we have 2 new mobile bars that can cater events like weddings, birthdays, funeral services, and other corporate events. At ngayong taon, panibagong pasabog na naman ang ihahain niya. This 2025, we are planning to really go big. Molokai Bowls will have its physical stores in Angeles City, in Malolos, and also here sa SPMA. Iniwan ang pagiging empleyado para pasukin ang pagnenegosyo. Ang desisyon ni Angel talaga naman binago ang buhay niya for the better. My best advice is to start. And the best time to do it is now. Huwag mong susukuan. Expect challenges along the way, but have faith in God. Because that God who gave you that business idea will be that very same God who will give you your customers. Sa pagnenegosyo, kailangan ng tapang at lakas ng loob. Sabi nga, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Para sa ating mga kanegosyong babae, may hamon o bentahe ba ang pagiging babae sa mundo ng pagnenegosyo? Magaling tayong mag-multitask. We know how to empower other women by giving encouragements and motivations because we are approachable and we can easily gain the trust of people. Of women that I have worked with, my family, they're very fearless. They're very strong. Talagang pursigido. Yung talagang kahit anong oras, magtatrabaho. If you can include women sa negosyo mo, do it. Kasi meron kaming mga traits na magiging integral part sa success ng negosyo. We are capable. Kaya bago man ang halian, mga business ideas muna ang aming pantakham. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan.
Samahan nyo kami tuwing Sabado alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.